Meron tayong i-unbox na package ngayon. Siguro isa to sa pinakamalaking package na i-unbox natin so far. And halos isang di pa ko siya. Haba. So, ngayon meron tayo kasing sponsor para sa ating videos. So, salamat po kay Sir Kragen. Dahil ini-sponsoran niya tayo para magkaroon tayo ng content sa ating channel. So, flex ko lang yung gagamitin nating blade para mag-unbox. So, ito yung 80 Ridge Forge na folding blacksmith's knife. Yan. So, kung gusto nyo umorder nito, gawa ko yan. Pwede ko kayo igawa. So, inspired siya sa mga Krumniv, yung mga blacksmith's knife. Pero, ang naiba sa kanya, folding siya. Yan. Diba? Ang classy tingnan, diba? So, ganyan siya hawakan. Tapos, meron siyang leather sheath. Kasi, pag nakabulsa siya, delikado. Baka ma-shoot yung daliri doon. So, kung ibubulsa mo siya, meron siyang sheath. So, yun. Ang package na ito nga pala ay galing sa Malaybalay, Bukidnon. So, kung naalala nyo si Panday Andoy. So, meron tayong gawa niya dati na nabili natin via Salsalan, Malaybalay. So, this one, di ko alam kung saan nabili ni Sir Kragen, pero I think direkta niya nabili kay Panday Andoy. So, ayun, buksan natin. Parang pangkalang to. Nasaan ang dulo? Baka mahiwa ko eh. Ang daming balot. Meron pa pala. Parang nakikita ko yung shape. Ang ilan nga siya. Ito yung guard oh. Tama na. Ang haba nito, grabe. So kung naalala nyo yung blade natin na galing kila Andoy, na Panday Andoy, yun yung lambitan. Hindi ko maalala kung nagawa ko ng vlog yun. Pero isabay na natin. Since isa lang naman yung maker, ilalabas ko rin yung lambitan. So itong ano na to, mga makers na to, sila ay mga taga Talaan Big Tribe. Parang dalawang piraso to. Okay, dalawa siya. Kaya pala ang laki. Teka lang. Let's be careful. Baka mahiwa. So ayun na, konti na lang. Cling wrap na lang. So tanggalin natin ang cling wrap. Okay, first look. So ang naalala ko sa lambitan na gawa nila Panday Andoy ay napakatulin ng blade na yun. Ang kaan. Ganda ng taper niya oh. Makapal, papanikis. Sarap sa kamay. Smooth. Medyo malaki yung hilt para sa akin. Buka. So yung ano nito, yung build nito is for big hand. So mukha nga siyang paligoma.
Parang built after that kampilan. So, kampilan pa rin siya. Pero ang itsura niya ay kamukha ng Polycoma. So, ayan siya. Ganda. Very tribal. So, meron din siyang kasamang tali na ganito. Okay. And next is, itong form na to ay ano eh, Maranao kampilan yung ganitong itsura. Ito yung makikita mo yung statwa ni nila Sulaiman sa Maynila, di ba? Yung binibig na statwa din ni Lapu-Lapu or yung mga images niya, laging ganito yung sword na nakalagay. Kampilan. So, yun siya. May buhok. So, usual lang nilalagay dito, buhok ng kabayo. So, ang belief dun para mas mabilis daw gumalaw. So, parang anting-anting. So, yung handle niya is makanto. May ferrule siya dito na makanto. May wrap na abaka. Meron ding copper. So very intricate yung design. May mga inlays na brass. So makikita nyo yung mga ukit. Ayan. Ito yung tsura ng guard nya. So yung guard, usually ang sinisimbolize nya ay bangka. Yan. So ito yung kanyang scabbard. Meron siyang brass. I think this is brass. May brass siya sa gilid. Ayan. Ang haba. So ito mukhang brass din. Tas parang may resin sa ibabaw. Di ako sure. Parang resin yung ginamit para mai-attach tong brass na to. Grabe yung details. Mahabang oras ang ginugol dito. So yung blade, picture ng blade niya. Ang haba. Goodness. So ayan siya. Ang haba niya. Grabe. So ayan. Kumuha tayo ng tape measure. Sukatin natin. So ang haba ng blade niya ay 36 inches. Ang pinakamalapad na part niya ay 2 inches. Dito sa may base ay 1.25. Handle 5 inches dito. So mula sa guard hanggang dulo nito pommel 14.25 inches. So meron tayo dito antique na kampilan. So ito yung nasa collection natin. So size comparison lang. Ayan siya. So mas maiksi. Itong antique natin ay 28 inches. Pinakamalapad na part ay 1.60 inches. Pinakamanipis 1 inch. Sa base 1 inch. Ang handle niya ay 3 inches. 3 3.5 inches. Mula sa guard hanggang sa dulo ng pommel 11 inches. So sa weight, kuha naman tayong timbangan. So obviously mas malaki itong gawa ng mga panday ng Talaandi. Kaya mas mabigat siya. So ang timbang niya ay 1.65
1.65 kilos. Tapos, ang bigat nitong ating antique ay uh, 0.75, mga 0.8 kilos siya. So mas maliit kasi to, so mas magaan. So malayo yung difference nila sa bigat. So dala ko rin pala dito yung blade na gawa ni Andoy para sa akin. So nabili ko to via Salsalan Tamalay-Balay. So salsalan means pandayan, Tamalay-Balay sabihin sa Malay-Balay. So yun. Isa to sa mga paborito ko kasi ang gaan niya. Ito naman yung ang build niya is sobrang gaan. Parang akala mo aluminum yung blade niya eh. So ang ganda ng pagkakabalance dito. So iba kasi yung itong build nito. Talagang pang mabilisang kilos. So parang stick yung hawak mo. So yun, shinare ko lang kasi si Andoy din yung may gawa nito. Next is pag-usapan natin yung itong Polycoma. Tabi ko lang tong isa. Ganda. Kaya yung may pa siya. Mga brass inlays. Tiyaga talaga. Grabe. Habang oras yung ginugol para matapos to. So yan. Patay na natin. Yan, so focus naman tayo dito sa Polycoma build nila Andoy. So since ang Talaandig tribe, mga lumad tribe din sila. So clarify lang natin yung term na lumad kasi marami ang confused pa kung sabihin ng lumad. Yung iba kasi ang akala pag sinabing lumad, isang klaseng pangalan yun ng tribe. So ang lumad kasi ibig sabihin nun katutubo. For example ako, dito sa Tanay, lumad ako dito. So ibig sabihin ng lumad, sila yung native na nakatira sa isang lugar. So for example, sila Andoy, mga Talaandig tribe sila yung lumad dito sa Malay-Balay, Bukidnon. So itong Polycoma, ito naman ay gawa talaga or mas sikat sa mga Bagobo tribe. So since mahirap siya hanapin, minsan ganito nagpapagawa tayo sa mga other lumad tribes like kila Andoy na taga Talaandig tribe. Pero actually naman sila, mga related din naman sila. Pare-pare sila mahilig sa brassworks. They're almost from the same area. Pero hindi sila yung talagang same tribe. Usually ethno-linguistic yung differences nila. Magkakaiba rin silang language. So ang nangyayari is nagkakaroon ng differences sa kanilang culture. So ayun. Mag-flash ako dito ng picture ng isang Bagobo na luma na Polycoma or Kampilan. So let's just call this Kampilan, no? Kasi that's the safest term. Kasi I think Polycoma is the term used by the Bagobos. Dahil sabi ko nga, yung ethnolinguicity nila, if there's such word, yun yung nagbibigay sa kanila ng identity. So when we say Polycoma is Bagobo. So let's call this a Kampilan from the Talaandig tribe. So sukatin natin overall length. Overall length is 25 inches. Buksan natin.
So ang blade niya, ay 16 inches. Ang handle ay 6 inches kasama yung pommel. Pero dito 4 inches. So kaya pala ang sarap niya hawakan. Sakto lang siya. So ang napansin ko kasi sa mga lumang swords, sakto lang talaga yung kamay eh. Like dito hanggang dito sakto lang. Ito medyo mahaba pa konti. So kung iksi pa to, perfect na to sa akin. What else? So yung ferrule niya, ito. May naaalala ako sa design ito, yung mga ganitong. Tapos meron siyang mga threads na naka-resin. Then brass, may mga brass work. Ayan. Makita nyo may inlay din na brass dito sa blade niya. So this is very of their area. So kahit yung mga antique nila may mga ganitong design. So makikita nyo may ukit na ganyan, or minsan mayroong mga inlay na brass. So yun. Maganda yung taper niya. Hindi ko alam kung makikita nyo sa video. Pero try natin i-focus. Ayun. O kita nyo, papanipis siya. So ganyan binabalance ang sword. Kailangan makapal dito, sa banda dito, uminipis sa dulo. So para mas maging balance siya, ganun ang ginagawa. So tingnan natin details ng scabbard. Lagi akong naaakit sa gawa nila Andoy dahil sobra yung artistry na nilalagay nila sa mga sword nila. So hindi ko alam kung painted ba ito, kung inlay na ba ito, hindi ako sure kasi hindi ko makita sa ano ba to, parang inlay eh, hindi ako sure talaga. Bone ba ito? Parang bone na naka-inlay kasi yung color niya, or it could be painted din. So makita niyo meron pa mga copper na lining doon, itong diamonds na to, and there are bells, itong kaling. So yung dulo niya, itong itsura. Hindi ko alam yung cultural significance nung ganitong design sa mga bagobo or sa other lumads, pero lumalabas siya sa mga swords nila. So yun. I would like to try this sword, but I don't like to clean this off later. So let's leave it as is. So ang siguro I can put a video of my lambitan doing a cut. Meron akong old video, i-throwback natin. I really like that video. Pero maglagay din ako ng video ng bago. So yun. So enjoy this short montage and cutting videos.